Okay, so, yan. Ito na yung nabanggit ko nung nakaraang video. Nag-switch na ako sa zero tier. And ito yung gumagana na VPN access para sa akin na hindi ko na kailangan. Yung pala, isang malaking part na nag-contribute sa mga ganito is pag VPN, kailangan mo ng static IP address na server or kung ano man accessin mo. Pero in this case, meron na tayong na may workaround na tayo. Actually, may nakita na rin ako mga ibang ganito pero feeling ko mas masusundan nyo to kasi Tagalog. Okay, so first, anong kailangan nyo? Una, syempre, zero tier account. Uh, na hindi ko pa pala nalalagin. Nalalagin natin ngayon. Oh, shit. Okay, wait lang. Login muna tayo. Okay, so yan na. Pag nakapag-login na tayo, ito na yung account. Usually meron ka naman ganito. Pag wala naman, pwede ka na mag-create. Yan, click mo lang yan. Tapos kung if ever trip mo delete, pinakababa, delete network, yun na yun, yung pinakamabilis. So pangalawang kailangan mo, it's either an old computer, laptop, desktop, kahit ano yan, pwede yan. And then, or in my case, gumagamit tayo ng virtual machine na i-access natin ngayon. Hindi ko pala na-set up na naman. Wait lang. Okay, so again in my case is gumagamit tayo ng Proxmox. Pwede kang gumamit ng kahit anong virtual machine or kung ano man trip mong gamitin, pero sa akin yun yung ginagamit ko. Papakita ko na rin sa inyo yung setup. Ayan, na nakita nyo tumatakbo yan. So gagawa ko ng bagong VM para doon, and hindi naman kailangan Proxmox, pero kasi ito yung din-download natin. So ito yung image. So kailangan nyo palang mag-download muna ng Ubuntu. Yan, punta kayo. Gagana to Ubuntu server, o para yung Ubuntu server, ito yung mag-a-act as standalone na ano nyo, VPN server. Wait. Ubuntu download na lang. Ayan, Ubuntu download, Ubuntu server. Ayan, Ubuntu server. So, again, gagana to as long as hindi siya EOL. EOL is end of life. Yung gagamitin natin in this scenario is itong LTS. Meron pa siya ng 24, pero kasi ang maganda kasi ito is yung updated na. So, hindi ko na ito download kasi meron na ako. So, pag na-download mo yan, either i-run mo siya sa Rufus, or yung ISO yan, run mo sa Rufus. Pero kasi sa akin na download ko na, kaya i-set up na lang natin dito. Wait. OS, ayan, yung live server. Next, hindi niya kailangan kumain ng ganung kalaking storage. So, okay na yan. Wait lang, default natin. Default, disk. Medyo malilito kayo sa part na to kasi ito yung kino-configure ko lang sa server, pero again, hindi nyo na ito kailangan gawin pagka magra-run lang kayo sa PC nyo mismo. Okay, so yan, default cache, CPU, host, then memory, okay na yan, 2 gig. Setup ko lang sa 2 gig na network natin, and then confirm. Okay, so after nyan, i-run natin, start. Console para makita natin kung ano nangyayari. Okay, so install Ubuntu server. Medyo matagal tong part na to. Kung nakakapag-configure ka na naman, pwede mo itong skip kasi kailangan natin to daanan para ma-set up yung para ma-set up. So, wait lang natin. Kung may naririnig kayo na hihilik, si Peggy yun kasi natutulog siya eh. Okay, so connecting. Maganda dito wait lang, bago tayo pumunta dito sa part na to, maganda kasi dito sa Proxmox, hindi ko na kailangan mag-SSH, pero kung kailangan nyo mag-SSH, yan. So, going back yan, English lang natin. English yung pipili natin. Tapos, continue without updating. Done. Done naman tayong babaguhin dyan. Ito, done lang din.
Ito hindi mo na kailangan ng specific na static IP address. Yan. So, nag-configure na siya. So, done lang. Ito, done lang din. Hindi na natin kailangan ng proxy kasi nga ito yung magiging server mismo. So, done. Mag-update. Sige na, continue na lang natin. Okay, so use the entire disk. Yes. Done lang. Wala na tayong babaguhin dyan. Yes, done lang. Okay, so itong part na to, ito yung medyo importante kasi kailangan mo nung pangalan. Pag mag-SSH ka, sabihin na natin Peggy. Peggy, Madam. Madam Peggy. Peggy Tabachinini. Ay, Peggy na lang. Okay. So, username, Peggy na lang din. Pick a password, blank na natin. Ay, bawal. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, done. Skip for now. So, ito yung, again, ito yung importante, lalo na kung wala kayong access. Kasi kung standalone yun, hindi nyo makikita kung ano nangyayari. So, kailangan SSH. Pero, again, install ko na lang din. Pero sa akin, hindi ko na naman to kailangan. So, yan. Ito, wala na to. Done na lang. Wala na tayong kailangan install dyan. Okay. So, again, meron tayong 0-tier account. So, okay na yun. Wait na lang natin to mag-install. Fast forward nyo na lang. Medyo matagal to ng konti. Pero, again, kailangan natin siyang daanan kasi pag-install ng server. Skip ko na muna to, medyo matagal. Inom muna tayo tubig. Yun. Okay, so tapos na. Kailangan lang natin i-reboot. And i-reboot na natin siya. Okay, so itong part na to medyo hassle. So, kailangan nating tanggalin to. Wait. Okay, so to be continue, start ulit natin. Tinanggalan natin yung sa CD DVD drive. So na. Okay. Start. Yan. Pag nandun na siya sa desktop, pwede ka na mag-SSH. Yan. Root. Okay. Testing. Anong IP? Hindi ko nakita yung IP. Wait lang. So, pag hindi mo nakita yung IP, pwede ka mag-download ng advanced IP scanner para makita mo. Pero in our case, meron tayo nito. MikroTik, dito na tayo pupunta. Hindi na natin kailangan mag-download nun. So, check lang natin. Okay, so 232. Root, SSH, Peggy, SSH 262. Okay, yes. Yes. Password 1234. Okay, so nakakonect na tayo. Syempre, ang una nating hindi nyo nakikita. Una nating gagawin is sudo apt-get 1234. Okay, so update lang tayo. Okay. Sudo which is standard, yes.
And then last, kailangan natin mag-install ng zero tier. Okay. Ayan, so Windows, ito yung susundan lang natin. Linux, which is nag-update lang. Okay. So, after nyan, install na natin yung zero tier. Yan. Same lang. Copy nyo lang. Run nyo lang yan. Okay. Ayan. So, added na tayo sa network. Ito yung zero tier address natin. Okay, so dito na tayo, check natin 0, wala po kailangan ng sudo pero 0 tier CLI status. Okay, so online. So pag magjo-join tayo, join mo lang sa network. Pero before nun, since set up muna natin yung ano natin, yung tag dito, yung VPN natin. Okay, so punta tayo sa zero tier. Ay, gawa na lang ng bagong account para mas madali. Wait. Okay, so ito na yung create nating bago. So, yun nga, create a network. Ayan yun. And, kailangan lang natin to i-join. So, open muna natin. Ito kailangan, kung gusto mong palitan, okay lang naman. Pero, in reality, hindi naman siya magbobother. So, join lang natin. List networks. Oops. Yan, kung makita nyo, wala pa siyang connected kasi hindi pa nga siya connected. So, ang status lang, kailangan lang natin niya zero tier CLI join and then yung network ID. Oops. Syempre hindi naka-root. So, kailangan natin Okay. So, okay, so pending pa yan, access, yan, nakita nyo access denied. Bakit? Kasi nandito siya sa pag ni-refresh natin. Okay, nasa na? Ayun, yan. So, yan, kailangan mo lang siyang i-accept, authorize. Okay, so once na green, balik tayo dito. List networks, from access denied, private na siya. So, pag nag-check tayo sa yan, meron na siyang IP address 192.172 something ganyan. So okay na yan, authorize na natin. So once na authorize na natin, ma-manage lang natin tong part na to. Yan. Yung destination IP, gamit tayo ng parallels. Sorry, wait lang. Well, in my case, alam ko na naman yung IP address, pero papakita ko na lang din sa inyo. So, CMD. Okay, so CMD lang tayo. Ang gagawin nyo lang, IP config kayo. Kailangan nyo is nung gateway. In my case, 192.168.26.1. Ang gagawin nyo lang is 0. So, yan. Nakuha na natin yan. Again, kailangan nyo ng default gateway. X na natin. So, 192.168.26.0 and then /23 para tumagos yung network nyo. And then yung via dito tayo. Saan yun? Ay, hindi pa lumalabas yung IP address natin. Wait. Okay. So, ayan. Ngayon pala siya nabigyan. So, ito yung kailangan natin. Balik na naman natin to 192.168.26.0.23. Submit. Okay. So, connected na yun sa network. Ito na yung pinaka-server natin. So, mangyayari, pag magko-connect yung ibang devices nyo,
dito siya dadaan sa route to sa router na to. Okay, so magpo-port forward na tayo. Hindi na natin kailangan mag-port forward sa router. Dito na rin lang tayo sa server. So kailangan lang natin ng sudo nano /ets sys.conf. Okay, so search lang natin tong part na to. Kailangan natin to i-activate. Net forward yan. So nakaka-comment out siya. Tanggalin nyo lang. And then save. Yes. Okay, save. Okay, so para ma-check kung natanggal nga. Yan, all goods. Okay, so natanggalin natin yung i-activate lang natin. Oops. Yan. Bakit wala? Hindi siya nababasa. Pero dapat kasi ilalabas yan na meron. Wait. Isa pa. Oops. Ay. So, kailangan nyo make sure na tama yung kina-comment out nyo. So, maganda to, at least na-troubleshoot na rin natin. Pero save natin eh. Hindi natin save. Okay, so yan. Yun lang pala kailangan natin. Sudo lang. Okay, so na-save na natin yan. Ang susunod na kailangan natin is etong command na to. Actually, wala akong notepad. Wala akong notepad, pero ipopost ko na lang siguro sa comment section or sa description. So, kailangan natin mag-if config. Okay, so hindi pa pala naka-install yung tools. So, lang natin. Para makuha natin yung devices. If config. Okay, so unang-una kailangan natin to, yan. Ito yan, itong network name, tsaka itong ENS, which is yung network nyo. Ito yung network nyo sa bahay. Ito pa rin naman yung network nyo na ginagamit, pero ito yung parang pinaka-VPN. So, una, medyo mahaba to, pero bigay ko na sa inyo. Okay. Wala akong pag-i-editan. Wait lang. Notepad online. Ano to? Yan, sakto. Okay. Yun, sakto. Okay, kasi ito yung sa network ko. Yan, dati. So, papalitan natin yan. Again, yun, nagkakalinisan ng tenga dito. PHY, ito yung sa local nyo. ENS18. So, parehas lang naman sa akin. And then, itong sa baba, which is yung na iba. Ito yung computer na pinagkoconnectan nyo. So, makikita nyo dyan may side face. Papalitan lang natin yan. Yan. Oops. Meron pa to. And then, yan. Okay, so pangalawa, papalitan naman natin tong ZT face, zero tier face yan. At isa pa to. Okay. So after nyo mapalitan yan, kaya ginawa na natin yun kasi mas madali mag-copy paste kaysa mag edit ka pa sa gano'n. So yan. So okay na siya, kumagat. Goods, walang error. Wait. Isa state yan. Double kasi to. Okay, so accept, all goods. Tong part na to, baka marito kayo. Double hyphen or dash yan. And then yan. Okay, so all goods na yan. Pinakahuli lang is yung install na natin yung just in case mag-reboot. So, kailangan automatic na siya magko-connect. IP tables, persistent. Yes.
Okay. Itong part na to, nakalagay doon sa ano nila sa website nila. Pero hindi ko alam kung bakit di gumagana yun. Permission, pwede ko naman baguhin. Pero kasi gumagana na. So, hindi ko na siya papakailaman. Okay, so, na-set up na natin to. Yan, okay na yan. So, magko-connect na lang tayo. Lipat tayo sa ano? Lipat tayo dun sa Surface Pro ko. Nako-connect tayo dito sa network na yan. Okay? So, lipat tayo sa phone or sa ano? Kabilang PC. Yan na. So, switch tayo. Ito yung Surface Pro natin. Login lang. Yan. Ay, wait lang. Palit natin. Okay. So, again, ito yung network. So, mapapansin nyo dito, meron na tayong 0 tier kasi nga nakakonect na tayo before yan. VPN na yun yung connect natin dati. So, kailangan lang natin nung join network na medyo mahaba. So, kakopy-paste ko lang to. Wait lang. Okay, so yan na-enter na natin. Pwede naman i-type mo or yun sa CMD rin para mas madali. Pero, yan, meron naman kasi siyang UI kaya yun ang ginamit natin. So, yan, connected. Makita nyo dito. Oops. Ayan, di pa natin napapalitan yung name eh. So, hindi pa siya naka-allow. Pupunta ulit tayo dito. Babalik tayo dyan. Yan. Refresh lang natin para lumabas. Si Focus Tailored. Okay, so ito na yung bago. I-click mo lang authorize. Okay, so dito yan magkakaroon na siya. After mo ma-authorize yan, babalik tayo dito. If authorize na siya. Oops, waiting. Okay, so ayan, connected na siya. Okay, so paano natin malalaman na gumagana na? Siyempre, check natin CMD, ipconfig. Okay. So ayan, connected na siya. Ayan, oh. Diba? All goods. Meron ka. Medyo matagal lang, mukhang mahirap, pero actually madali lang siya. Pero kung hindi ka familiar, I suggest yun nga, yung tail scale, yun yung ginagamit ko before. Ganda ng camera talaga nito. Pero kung medyo nahirapan ka, comment down below, tas check natin kung ano yung pwede natin i-gawin. Pero hindi, straightforward yun. Masyado madali yun. Pero ang maganda sa kanya, again, kahit data, gumagana, nakakapag-connect ka, mag-RDP ka, or mag-connect ka, mag-access mo yung any file, yung mga files mo, sobrang swabe lang. Okay, so yun lang, dito na natin tatapusin. Actually, para sa akin din yun eh. Pag makalimutan ko, madali ko balikan itong video na to. Sige na, bye-bye guys. Bye-bye.